Isang nakakagulat na balita ang gumimbal sa buong bansa. Habang isinasagawa ang taunang balikatan exercise, isang aksyon na naglalayong patibayin ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, nagkaroon ng seryosong insidente na kumalat agad sa mga balita. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pangamba at katanungan sa seguridad at koordinasyon ng dalawang bansa. Sa ilalim ng malupit na tensyon sa West Philippine Sea, naglabas ng matinding warning ang China laban sa Pilipinas at pinaalis ang BRP Apolinario Mabini, ang barkong pandigma ng Philippine Navy mula sa Bajo de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Habang ang balikatan exercise ay isang hakbang upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas laban sa mga banta sa rehiyon, ang nangyaring insidente ay nagbigay diin sa mas malalim na isyu, ang patuloy na paglabag ng China sa mga karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Ayon sa inilabas na pahayag mula sa mga Chino, iligal umanong pumasok ang barko ng Pilipinas sa kanilang teritorial na karagatan sa tinatawag nilang Huangyan Dao, isang pangalan na ipinilit nilang gamitin para sa Bajo de Masinloc. Sa kabila ng matinding pananakot mula sa Beijing, hindi sumuko ang BRP Apolinario Mabini. Bagkus, nagpatuloy ito sa paglalayag sa Scarborough Shoal, isang malinaw na pagpapakita ng tapang at determinasyon mula sa Pilipinas. Ang desisyong ito ay isang matibay na tugon sa mga banta ng mga Chino na nagpapakita na hindi basta matatakot ang bansa sa kanilang mga panggigipit. Ang aksyon ng Philippine Navy ay nagsilbing simbolo ng pagpapatuloy ng kanilang mga operasyong maritime sa mga teritoryong itinuturing nilang lehitimo at may kinalaman sa pambansang soberanya. Sa harap ng mga pagbabanta ng Beijing, nagpatuloy ang balikatan exercise at ang militar ng US at Pilipinas ay nagsimulang magpakita ng malupit na pagsasanay sa rehiyon. Ang mga sundalo, air assets at mga kagamitang pandigma ng dalawang bansa ay sabay na kumilos at naglalatag ng lakas, ipinapakita sa buong mundo na hindi tayo susuko. Ang mga operasyon na ito ay nagpapatunay ng ating kahandaan na ipaglaban ang ating soberanya sa West Philippine Sea, na walang bansa ang makakapigil sa ating laban para sa kalayaan at teritoryo, at hindi natin hahayaang maagaw ang ating karapatan mula sa mga Chino. Pero paano nga ba natin ipagtatanggol ang ating bayan kung sakaling aatakihin tayo ng China? Ang tanong ay hindi madali, pero ang Armed Forces of the Philippines ay may mga estratehiya at kagamitan upang depensahan ang ating mamamayan at lupain. Una, ang AFP ay may mga air defense systems na kayang tumutok at mag-neutralize ng mga incoming missiles at bombers. Bagamat hindi kasing advanced katulad ng sa ibang bansa, ang mga air defense assets gaya ng surface-to-air missiles at radar systems ay magagamit pa rin para ma-detect at ma-intercept ang mga atake bago pa ito makarating sa mga pangunahing lungsod. Pangalawa, ang mga critical infrastructures tulad ng communications, power plants at airports ay may mga basic protection measures, pero hindi sapat ang mga ito para magbigay ng ganap na proteksyon laban sa malawakang pambobomba. Sa kabila ng mga limitasyon, ang AFP ay may ilang countermeasures tulad ng mga surveillance capabilities, electronic warfare equipment at air defense assets upang magbigay ng proteksyon laban sa mga incoming missiles at wasakin ang mga papalapit na bomba sa ere. Subalit kung magsasagawa ng malakihang pag-atake ang kalaban, ay mangangailangan talaga ng malawakang counter-offensive mula sa mga allied forces gaya ng US upang masigurado ang agarang pagpigil sa mga pambobomba at ang epektibong pagprotekta sa mga kritikal na pasilidad. Pangatlo, ang civil defense units ng gobyerno kasama na ang mga lokal na pamahalaan ay magpapalaganap ng mga emergency protocols at evacuation plans upang matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan. Sa panahon ng panganib, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard ay magsisilbing mga unang tagapagligtas, handang tumugon at magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na posibleng tamaan ng mga pag-atake o lubhang maapektuhan ng kaguluhan. Mahalaga rin ang papel ng International Alliance sa ganitong sitwasyon. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang determinasyon ng bawat Pilipino. Hindi tayo magpapatalo kapag tuluyan talagang sumiklab ang digmaan at agad na magpakawala ng mga nakamamatay na mga missile ang China sa Pilipinas. Hindi rin magiging madali ang laban na ito para sa Beijing.
Dahil sa likod ng ating bansa ay may isang makapangyarihang kaalyado na handang lumaban para sa atin. Hindi malayong sumama sa kampo ng Amerika ang mga bansang gaya ng Japan, Australia at South Korea. Mga bansang may sariling tensyon at galit sa agresibong galaw ng Beijing sa South China Sea at sa mga kalapit na teritoryo, lalo na ang Taiwan, na matagal nang banta ang China sa kanila at handang lumaban kung kinakailangan. Kung mangyari ito, maaaring ito na ang mitsa ng isang pandaigdigang banggaan, ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang kabilang panig ay tiyak na hindi rin mananahimik. Hihingi rin ang China ng suporta nito mula sa kanilang mga kaalyado, kabilang na ang Russia, na patuloy na nagpapakita ng agresyon sa Europe, ang North Korea, na matagal nang may alitan laban sa US at South Korea, at ang Iran, na hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, lalo na ang pagsalungat nito sa Israel. Isang digmaang hindi na lamang limitado sa Asia, kundi maaaring lumawak sa Europe, Middle East at sa buong mundo. Magiging malala ito, isang banggaan ng mga superpower, mga bansang may nuclear capabilities, teknolohiyang militar, at matinding galit na matagal ng kinikimkim. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay magiging isa sa mga unang tatamaan, isang frontline. Kaya habang nagpapatuloy ang mga pagsasanay gaya ng balikatan, hindi ito basta-bastang military drill. Isa itong malinaw na pagpapakita na handa ang Pilipinas. Handa ang ating mga kaalyado sa anumang klaseng giyera sa mundo. At kung sakaling tumawid ang China sa linya ng digmaan, hindi ito magiging isang mabilis na panalo para sa kanila. Ito'y magiging isang bangungot, isang dilubyong posibleng magtulak sa mundo sa panibagong madugong yugto ng kasaysayan dahil siguradong pagtutulungan ng Beijing mula sa lahat ng mga kaaway nito. Sa harap ng banta ng malawakang tunggalian, sa gitna ng kaguluhang maaaring lumaganap sa buong mundo, isa lang ang malinaw, hindi dapat maliitin ang tapang ng isang bansang ipinaglalaban ang karapatan nito. Ang Pilipinas, isang maliit na bansa kung ihahambing sa dambuhalang China, pero may pusong kasing laki ng karagatan. Isang bansang sinubok ng kasaysayan, sinakop, pinahirapan, at minsang napilitang sumuko, pero ang diwa ng paglaban ay hindi kailanman nawala. Kahit sa ilalim ng pananakop, lumaban ang ating mga bayani mula sa mga kilusang gerilya hanggang sa mga ordinaryong mamamayang tumindig para sa bayan. Ikaw, ano ang masasabi mo kung dumating ang mga araw na ito na ang digmaan ay maaaring lumala pa, hindi lamang sa pagitan ng Pilipinas at China, kundi sa buong mundo? Dahil kapag kumilos ang bawat kaalyado, tiyak na magtutulungan sila upang ipagtanggol ang isa't isa. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka man. Balitang malinaw, walang iwanan, mahalagang balita, tinig ng bayan.